Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is January 17, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Global Enterprises Incorporated sa may Industrial Road, Karuhatan, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Philippine Culture College sa may 8th Avenue, Barangay 105, Grace Park East, Caloocan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na misyon. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Pero malapit na tayo at actually, sige, makinig muna tayo. Malayo-layo pa naman, 100 meters pa. Walang karapatan ang China na manawagan sa Philippine government na disiplinahin si Tariela na ginagawa lamang ito ang kanyang trabaho. Buong China rin anya ang lumalabag sa mga kasunduan sa West Philippine Sea. Nauna na naghain ng diplomatic protest laban kay Tariela ang Chinese embassy sa bansa dahil sa umano'y paninira nito sa mga leader ng China sa kanyang mga posts sa social media. Ng bagong ambasador ng China, parang gusto magpakitang gilas dun sa mga boss na sabi. Basically, nung pag-actor ng isang embahada dito sa ating bansa is violating diplomatic courtesy, diplomatic relations. Hopefully, they respect doon Dito na tayo? ng Sa number 1, Mark Dishwashing Base. Galing-galing Mark, dishwashing base ko. Brito kulang na mag-demo sa lawanero. Galing mo everyday. Yan pag Smart at Dishwashing Base. May double tackling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Galing-galing Mark, dishwashing base. Bawang tayo. Smart Dishwashing Base. Manufactured by Asian Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Unang anak, nakababahala sa sistema. Basta, Lemon for Kids ang pambato mo. Ang Lemon for Kids ay gawa sa lubi. Tinutunaw at pinalada pa sa sistema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mom. Kung nilagyan mo, Lemon or Lemon. Ang papalagad ang upo at lemang nakabara. Ang batang nakusi, Lemon! Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is Pride. Pride Bar Food. Powerful speed away enzyme. Malapit magtanggal ng init ng chat remedy mapakit sa kamay. Testbed ang confident polycomplex na mag-chat malapit sa kamay mo. Pagdating Pride Bar Food manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Servicio Sigurado. TCMN. Radio Patrol. Pasita a las 7. Weekend. Nagbabalik
Radyo Patrol, balita alas 7 weekend. Epektibo na sa Enero 20 ang dagdag toll sa North Luzon Expressway. Pinayagan ng Toll Regulatory Board ang NLEX na mag-adjust ng singil ng 6 na piso sa open system at 26 centavos kada kilometro sa closed system. Sa bagong toll e-matrix, ang mga motoristang dadaan sa open system ay magbabayad ng dagdag ng 6 na piso sa Class 1, 12 pesos sa Class 2 at 60 pesos sa Class 3. Yet ang PRB kailangan ng periodic toll adjustment para sa maayos at ligtas sa servisyo ng expressway. Isang patay at 4 ang sinatan sa salpukan ng tanker at kotse sa Oriong Bataan. Nakunan sa CCTV ang pagdaan ng tanker sa National Highway nang makabanggaan ang kotseng galing sa kabilang direksyon. Dahilan para tumagilid at maglap ang tanker. Dead on arrival sa ospital ang 48 anyos na pasilero ng kotse habang subatang naman ang kanyang live-in partner at 2 anak. Pati ang driver ng tanker na posibleng umano magka-escape. Sa pambihirang pagkakataon, magsasama-sama sa Valentine's Day concert ang ilang bigating OPM stars. Kabilang dito sina concert King Martin Rivera, Jos Mandela, Sofronio Vasquez, Lona at Clarice Guzman. Success ang 5 sa tinaguriang Champions of the Heart concert sa February 14 sa Pasay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Ang galing-galing! Sa sport, pararangalan bilang athlete of the year sila tennis star Alex Ibala at gymnastics golden boy Carlos Yulo. Nasili ng Philippine Sports Writers Association si Ibala dahil sa nakasagsaling kalabot sa Philippines sa Saipan. Sa unang women's single gold medalist matapos ang 26 na taon. Una namang kinilala ng PSA bilang athlete of the year dito dahil sa double performance mo sa 2024 Paris Olympics. Gagawin ang taunang parangal sa February 15. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Ang galing-galing! At yan ang kabuuan ng mga balitang itinambok sa Radyo Patrol, balita alas 7 weekend. Ako po si Christian Yosores. At ang lingkod, Victoria Pilar, Maraming Maaw. Anong ganap? Radyo Patrol, balita alas 7 weekend. Basta AM, TCMM. Siyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol, balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Brand. Iikot naman sa buong bansa si Joseph Malaman para magsilid ng mga napapanahon at kumaratsyadang mga ulat sa Ronda Masada alas 5 ng madaling araw. Makipagpagkulitan at balitaan. Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga. Nasasamahan pa ni Doris Picornia ng alas 7:30 ng umaga. Sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahon ulat ng Radyo Patrol balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Picornia. Makipagpalitaktakan sa fresh na pander ng bayan. Robert Malo at Doris Picornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nila Peter Musi at Rica Lalo ang mga iniisyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Gawin ang ipagpalad na maglilingkod ng pinakapinagsakakiwalaang boses ng bayan. Kabayan, Noli de Castro, sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nag-servisyo with Media Corpus. Kasama si Nix Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ang tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headline mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline. Ngayon, kasama si Jeff Hernandez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang TV sa maghapon kapag kasama mo ang DCMM Radyo Patrol, Fitness Retana at DCMM Teleradyo. DCMM, numero 1 sa aksyon. Basta
ganap. Anong ganap? Sa DZMM. Good morning! Welcome back! Nagbabalik ko ang Anong Ganap? Pwede ba makita lang na mabilis? Ate Kai, Ate Kai, good morning! Good morning po, Ate Kai. Good morning! Good morning po sa mga nanonood sa Cavite sa aking bayan dyan sa Bukod ng Plaza. Pati na rin po ang mga taga-Lipa, Batangas. Good morning po sa inyo. At mabilis na good morning lang din po kay Ruel from also na nasa YouTube, si LC Benua at Cesar Bada. Thank you po at sa balikan. Sa day of Socrates. Good morning sa inyo. Arthur, isa na kasama sa Biro Park isang meron po dahil at bibigyan pa tayo ng mga fireworks at firecracker-related fire pero pagkakas na inihaw ang kanilang pagkakas. Tingnan natin ang kanilang panig para tayo paliwanag at kamusta ba ang apuran ngayon ng PNP. Kasama po natin ang chief ng kanilang Public Information Service at spokesperson po ng Bureau of Fire Protection, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, good morning po. Welcome back po sa GTMS. Good morning. Yes, sir, Christian and Ma'am Victoria, magandang umaga po at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood Opo. programa. Maraming salamat, Sir Anthony. Welcome back po. At siguro, unahin po lang po namin pumunta ito sa po ba ang ahuyan ngayon dahil po dito sa lumabas po na issue na di ko mano po ay may mga ilang tauhan po ng PNP ang iniugnay sa issue po ng override ng mga fire extinguishers. So kung murang sir at ang pagkakapan, alam naman natin talaga ang meron po ay sa mga kinakaharap ng mga iba't ibang mga exposure sa potential climatic event ay normal naman po talaga ang ating programang stress treating and mental health intervention at sa hinaharap ng ating ahensya sa issue ng pagiging masarap ay may karagdagan itong social prevention. Kami, kaya ang aming health service ay mga programa din sa pagtulong psychological o pag-ibig support na para sa kaibigan para hindi maiwasan yung iba natin sa kaman ay nagkakaroon ng moral injury na pwede magkakita sa matinding pagkadismaya o kaya siya dahil na kung bilang nawawala ang tiwala ng publiko. At huwag naman matong sa hanggang pangungunsya o isusunod mula sa taong bayan habang kami ay nagtatrabaho. Pero ang programa ginagawa ng aming health service ay hindi naman para sa emosyon. Ito ay sa critical na aspeto ng kaligtasan din. Para masigurado na ang kawalihan ng mamatay tulog na nagsisigil sa buhay at ari-arian ay nananatili ligtas ang sarili at ipan. Pero ang programa po ng ginagawang ito, laban naman sa mga kaliwatan, ito ay naayos din sa patuloy namin na ginagawang integrity, monitoring, and internal cleansing sa mga programa. So kami naman po, yes po. Dahil lang sabi po ni Secretary John Kuya ay mahigit sa po fire safety inspectors activities kaya kayo po lang sa ngayon. Pero siguro po ba sir, well, ba mga kawal na po ng mga kaibigan or iba po while po sa ginagawa? Sa investigation po, part of our internal cleansing, meron na kami actually ongoing na yung mga official doon for the to give way para sa nalalansin mga investigasyon na ginagawa ng task force namin investigation team ay na-administratively ready para hindi maka-influensya sa ginagawang investigation pero wala pang ano doon aton sa kanilang sinalaman doon sa scheme
natin po na iniimbestigahan. Asan po ito ngayon? Itong official po ng PNP at PNP-NCR na Pilipang po. Nasaan po po? Nasa ikaw po namin pagkawasin na At gusto ko pakipaliwanag nyo sa paano ba yung kasi ang sinasabi na tumanggap sila ng feedback nila sa override for extinguisher. Pero paano yung mismong bonus kung natawag mo natin itong bonus? Paano nila ginawa? yun po, part po ng investigation, hindi ko po pwede na i-claim ang detalye. Baka next week po magkakaroon na ng background ang ginawang 2 weeks na loob na investigasyon ng ating task force team. So, hindi lang po ang ahensya ng PFP po ang nagkakatas na investigation. Meron din po ibang ahensya outside of PFP na nagkakatas ng parallel investigation. Kaya makakaasa po kayo sa mga detalye mga makakalap natin sa ginagawang investigation. At kung meron mga appropriate charges na ipapay, At ginamit ko lang sir, yung nabanggit nyo kanina na meron ng suspended more than 30, ibang kaso yun. Kumbaga ito sa akin yan sa lahat ng kaso iniimbestigahan ng PNP. Pero dito sa fire extinguisher station na ito, dalawa pa lang yung sinisipak. may kinalaman din po yun. Kasi ayun nga po sa hindi sa issue yun, no? Sa part of our internal cleansing at part na rin po yan sa mga kasi meron tayo dito sa public or people so yung ease of doing business and efficient government service part. Ito ay reminder din sa publiko. Harap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is John pa rin, the Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod. Paalam po. At maliban doon sa for full utilization na yung ating body worn camera pag issue po ng ay maasa